sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Isang sako na naglalaman ng posibleng mga buto ng tao ang na-recover ng mga otoridad sa gilid ng Taal Lake habang nagsasagawa ng technical site assessment kahapon. Ayon sa Department of Justice, sa lugar kung saan natagpuan ng sako, ang sinasabing lugar na pinagtapunan ng mga nawawalang sabungero, batay na rin sa testimonya ni alias Totoy. Hindi pa tiyak kung totoong o kung mga butungan ng tao ang laman ng sako na isa sa ilalim pa sa pagsusuri o forensic exam ni Gas Abelgas. Aba, nga naman. Soko, scene of the crime operative. Siyensya at ebidensya. Nilinaw ng DOJ na technical site assessment lamang ang ginawa ng Philippine Coast Guard kahapon nang makita ang nasabing sako, at ngayong araw pa lamang sisimulan ang diving operation o pagsisid sa Taal Lake para hanapin ang mga missing sabungeros. Isyu ng bayan, katotohanan, dos. May team ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan, dala nila. 2x2, walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2, hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2, 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Totoo na, Friday na talaga. Baka hindi pa rin kayo maniwala, ha? Maniwala ka dyan sa dalawang bugok na yan. Friday na ho talaga. Totoo na. Today is July 11. 8 days to go. 8 days to go. Birthday na po ni Kumbachero. 35th birthday ni Kumbachero. 35 years old ka na pala, Kumbachero, sa diba? industriya. Diba? Kaya nga yung ating announcement na sa July 19. Sabado pala yan. Sabado. Yan po yung araw ng Sabado. Lunch ho yan. Lunch ho yan. Mas maganda siguro, mga 11:30 pa lang, ready na po kayo. Ready na kayo, 11:30 pa lang para sa isang salo-salo. Ayan. Sabay-sabay na salo-salo. Sabay-sabay na saan man kayo nandoon. Sa sarili nating mga tahanan. Ayan. Yan po ay bilang paggunita sa isang napakahalagang araw ng kapanganakan ni Kumbachero. And by the way, July 19 din ang laban ni Manny Pacquiao. Ayan, tama-tama July pala. 19 sa Amerika,
July 20. 20 na sa atin yun. Dito sa atin. Ang makakalaban ni Manny Pacquiao ay si Barrios, di ba? Barrios. Si Alex Barrios. Si Alex Barrios. hindi, Kuya Alex. Hindi ikaw to. Bakit nag-ensayo ka ba? Kaya pala, ang tindi ng ensayo ni Senator Manny doon sa mismo sa Hollywood. Oo, sa Hollywood. Yung bundok na may nakasulat na Hollywood. Yun, doon siya nag-exercise. Isipin mo Manny Pacquiao, 46 years old. Kaya medyo may mga kinakabahan pa kay Senator Manny Pacquiao. Bakit inilalagay niya sa alanganin? Buhay niya yan eh. Alanganin, delikado yan at baka pag tinamaan yan siyempre baka daw mabagal na. Pero pag nakita mo yung mga video ng kanyang pagsasanay, parang Manny Pacquiao when he was 35 years old. On his prime pa nung sa itsura ng video eh. Totoo. Tingnan natin kung ganun pa nga kabilis at yung itatagal, yung stamina. Yun ang isa ring importante. Dahil kapag, alam mo naman, sa ating mga boksingero, kumbatsero. Bibilib ka sa mga boksingero, no? Yung suntok ng suntok sa hangin, alam mo, tinatamaan. Nakakapagod yun. Nakakapagod, sobra. Nasubukan ko lang minsan doon sa kay Jab Street. Yung namukuha ng trabaho. Sa Jab Street. Jab Street. Jab Street. Street. Yun eh. Yung mga nag-ensayo dyan sa Quezon Memorial Circle. Tapos aalukin ka na ng training sa bahay nyo na exercise. Ikaw naman maganda kondisyon ito, pampakondisyon. Talagang mga dati rin mga boksingero yung iba eh. Yun lang first 3 minutes, hindi ka tatagal ng 3 minutes eh. Totoo. Lalo na kung hindi ka ensyado sa cardio. Sa cardio. Cardio talaga yan. Napakahirap po. Kaya yung akala nyo madali lang yung nagbo-boxing. Lalo yan at hindi naman hangin lang ang tumatama sa iyo pag tinamaan ka nung kasuntukan mo. Malakas din yun. Lalo itong si Alex Barrios ng Vancouver, Canada. Professor. Kwento ano first time na nung makakalaban ni kampiyon kampiyon to defending champion pala to saka itong tumalo kay Barrios na to, itong kalaban ni Manny Pacquiao na to, ito yung tinalo nito si Ugas Si Ugas. Yung tumalo kay Manny Pacquiao. Naalala mo yung isang laban ni Manny Pacquiao, natalo si Manny Pacquiao. Yun ang tumalo naman si Mario Barrios. Mario pala. Mario Barrios ang nakalaban nito. Kaya sana maging okay ha. Alam mo naman, Manny Pacquiao, atin yan Atin pa rin yan. Atin yan. At ang initial daw po, alam mo tong si Yuel, natanong ko, magkano ba kikitain ni Manny Pacquiao daw? Kinuwenta na kagad. Nasa minimum of $12 million daw. $12 million. $12 million. Tingnan mo nga. Minimum yun ha. Minimum pa lang yun. Minimum yun. At kapag ka nanalo sa laban pa lang yun, lumaban. Hindi pa pinag-uusapan kung sinong nanalo. Parang yun yung guaranteed prize. Sa laban. Paano pa yung mga pumusta? Tapos yung pang pay-per-view pa. Pay-per-view. Nga pala, diba? May pay-per-view pa. Ilalive ba natin yun, Mother? Ilalive ba natin via satellite dito sa DCRH Television? Malamang. Malamang hindi. Malamang hindi. Hello, mga kababayan namin ngayong umaga ay nag-exercise na. Ano man po mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Ayan, di ba? Pampasigla talaga. Kailangan natin yan. Kailangan lalo na kapag ikaw ay tulad po namin na tumungtong na sa edad na 35. Eksakto. Yung bang totoo ito. Yun lang exercise, mobility exercises and stretching. Napaka-importante. Sobra. Kung gusto ninyong manatili kayong yung mga dating mas bata kayo nagagawa nyo pa. Halimbawa, yung
ano pa tawag doon? Yung yuyuko ka na, aabutin mo yung yung toes. Yung hinlalaki mo sa paa. Di ba kapag medyo nagkaedad-edad ka na, hindi mo na aabot yan. Ikaw ba, kaya mo yan? Gusto mo hanggang sahig pa eh. Ay, grabe. Yabang. Pwede ba natin ipakita? Pero mamaya na. Wag ma-warm up muna ako. Very welcome on. Uy, yehey! Tingnan mo nga naman to si Yoy Benjamin, narinig lang yung akin yan Magandang umaga po sa ating mga kababayan sa Cebu. Maayong buntag kay Governor Barry Cuatro. Ayan, Governor. Ano ba first name? Pam Barry Cuatro. Kumusta na po ang Kapitolyo ng Cebu? Magandang umaga rin sa ating mga kababayan sa BARM, sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, at kung saan-saan pampanig ng mundo. It's a Friday. Kaya lang, ang mga pag-ulan daw ngayon nag-shift, ang habagat ay nag-shift sa gawing baba ng ating bansa. Kaya parting Visayas at Mindanao naman daw ang uulanin. Naku po, nanang ko po. Kaya tayo dito sa Metro Manila ay baka medyo makapahipahinga sa mga pag-ulan-ulan. Tama-tama lang naman yan para maituloy na yung underwater search dyan po sa Taal. Yan po ang banner story ng halos lahat ng mga pahayagan natin ngayon. Ayun, sa Philippine Daily Inquirer. Ayan, Taal search for missing sabongeros yields bones. Ayan, yun nakaagad yung pambungad po natin. Yan yung binabanggit natin na may nakitang sako na nasa gilid ng Taal Lake. May mga buto ng tao. Ito naman sa Manila Times, search for remains begins in Taal Lake. Ayan. At ito naman kumbatsero, ang banner story ng Manila Standard, sack of bones found in lake. Tingnan mo, yan ang istorya ngayon. Pati ang Philippine Star, skeletal remains found in Taal area. Ayan. At itong pahayagang tempo, tingnan mo nga naman, pati pala itong si si Mika raw ay hindi makapaniwala kung batsero sa mga balitang yan. Ayan Mika, hindi pa rin makapaniwala. Kala ko underwater search begins. Ba't ba yung maliit yung nakikita mo? PBB winner, Mika, hindi pa rin makapaniwala. Patingin nga. Ayan, hindi ako makapaniwala. Habang itong si Mika na tinutukoy ay may sapo-sapong nyug. Nyug pala yan. Nyug na brown na Talagang yung picture, yung nung magpa-picture siya, talagang nyug ang pinili niyang sapuhin. Hindi man lang buko. Ay, nakabuhay. Yan po ang pangunahing balita na sinusubaybayan ng ating mga kababayan, at siyempre hindi pa rin po tayo tumitigil sa pagtutok sa mga development katulad nung na-interview natin kahapon sa Bureau of Customs. May latest po pala dyan mga kababayan, yung mga taga Bureau of Customs daw po, bawal mag-sideline bilang broker o magnegosyo sa loob ng customs. Pati mga kamag-anak ninyo, inuobliga kayo ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Bawal. So ngayon lang ba ibinawal yan? Apparently natuklasan nila na may mga opisyal ng Bureau of Customs na broker din. Kaya pala yung mga broker nagrereklamo sapagkat kinopo ng mga taga Bureau of Customs yung mga ibang mga kliyente. Pero simula't-simula dapat bawal yan. Dapat conflict of interest. Conflict of interest yan di ba RD Ronel Tan? Uy, nakikinig sa atin si RD, napakapalad naman natin. Isa pong karangalan na ating mapag-alaman, mapagtanto na nakatutok at nakasubaybay sa atin sa pamamagitan ng telebisyon. Si RD Ronel Tan. RD Ronel Tan, kayo po ba ay nakapagkape na o nakapagtsokolate na? Mainam po yun, ang inyong tsokolate ay tangerine chocolate. Tutunawin nyo lang po yan sa mainit na tubig at lagyan nyo ng konting cocoa sugar. Ayan. Napakasarap po. At ito pong tangerine chocolate ay tanim ng ating mga magsasaka mula dyan sa lalawigan ng Quezon. Ito pong ang kakao po ay nanggaling po sa Davao. Dinala po nila sa Quezon, sa ilalim po ng mga puno ng nyog ay itinanim ang mga puno ng kakao na ngayon po ay nagbubunga na
ng tangerine chocolate. Kaya kayo po mga OFW, kung gusto niyo pong magpasalubong, ay wag na kayong bumili ng tsokolate sa abroad. Bakit ba? Meron tayong local at ito po Tatak Pinoy. Ayan, Tatak Pinoy. Pinoy. At sabi nga ni Dr. Helen Tan, bakit ka mangungupahan pa? Kung kaya mo namang ibahay na. Hindi yata kay Dr. Helen Tan yun. Nagkahalo-halo Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Pero alam mo, kumbachero, na bibiro lang natin yung sinasabi ni Dr. Helen Tan, si Governor Helen Tan, na tangkilikin ang sariling atin. Ayun, talaga. Yan po ang mukhang ito po ang kailangan nating talagang gawin ngayon, especially sa nangyayari sa mundo. Mahirap pong maging dependent sa produkto ng ibang bansa. Dapat po tayo po ay tumangkilik sa sariling atin para po lumago ang mga industriya, ang agrikultura natin. At tayo mismo ang lumilikha ng sariling trabaho na para sa mga Pilipino. Ayan ang diba? Importante mga kababayan. Kaya ano pa hinihintay nyo? Umorder lang po ng tangerine at chocolate. Tumawag lang po. Yan ang hirap pag sa dami ng kino-commercial ni Kong Angel na pag-ahalo-halo na natin. Ay, siya nga pala sa mga tumututok dyan sa... Yung bang tangerine chocolate ay matatagpuan sa Binangon. Iba naman yun. Bahay po na yun. Bahay po yun. Kapag gusto po ninyo ng bahay na may magandang view. Yung pag-iising mo, nakasikat. Tatamaan ka yung pisngi mo, nasikat ng araw. Sabihin na kung engine. Bawas-bawasan mo kasi yung commercial. At sa umaga yan. Pero sa gabi, kailangan mo uminom naman ng 2 tableta. ng Ultra Bio. Para makatulog. Kong Angel, wala ba tayo dyan? Ay, nako, nakakaiyak naman itong umaga ito. Oras po natin. Mr. Jelom Tang. Teka muna, magpapahid lang po ako na aking luha, mga kaibigan. At naiiyak po ako sa mga pangyayari po ngayong umaga. Oras po natin. Lakyam, Diap, Dihon. 6:22 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. 6:22. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ka-Blue. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Biyernes,
11 ng Hulyo 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita, eGov PH app para sa online renewal ng driver's license inilunsad. Kita ng PPA o Philippine Ports Authority tumaas ng halos 14% sa first quarter ng taon. Panibagong oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. NCRPO handa na sa namang banta sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Talagita, ginahasa sa CR ng isang gas station sa Marikina. Suspect arestado. At UP Manila student patay matapos saksakin ng 38 beses ng 4 na akyat bahay sa Tagum City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Good news po sa mga motorista na magre-renew ng kanilang lisensya dahil hindi na kailangan pumila sa Land Transportation Office. Ito'y makaraang ilunsad nina DOTR Secretary Vince Dizon at DICT Secretary Henry Aguda. Ang online driver's license renewal system ng LTO, bahagi pa rin ng digital transformation sa mga proseso at transaksyon ng pamahalaan bilang tugon sa utos ng Pangulong Marcos na gawing mas accessible ang government services sa publiko. Sa pamamagitan ng eGov PH, isang mobile app, matatagpuan ang iba't ibang online services ng gobyerno kabilang ang online renewal ng driver's license. Uy! Online medical exam. Medyo duda ako sa online medical exam. Paano yun? Kung telemedicine kasi kung bacheron, pinayagan naman yan nung panahon ng pandemic, di ba? Pero yung mata mo, paano mo, hindi ba ang importante sa driver's license yung eyesight, yung vision mo? Paano mo naman ma-check mabuti yun? Saka yung mga physical deformities kung meron. Paano naman yun? Kadali-dali nung itago pagka online. Doon sa aspeto na yun, medyo baka kailangan na mag-isip-isip ang gobyerno doon. Doon ba sa sa online medical exam, doon sa medical exam, ano ba tinitingnan ng ano doon? Pagkukuha ka ng lisensya. Pagkukuha ka ng lisensya. Una, mata nga. Mata, number one yung mata, tapos bukod sa paningin. Bukod sa paningin, mayroon pa ba silang inaalam doon? Una, yung totoong pag-examine kung batyero, di ba, paiiin ka rin. Meron paano magiging online yung drug test? Tinanggal na yata yun kung batyero. Ganun ba? Tinanggal na yung drug test. Yung mandatory drug test sa license. Ganun ba? Ba't nung kinuhaan pa ako ihi? Iba yun. Baka may ibang gusto baka mangyari. diabetes. Tingnan ko may sugar yung ihi ko. Wala na rin pa ng urine test. Baka naman doon sa mata naman, sabagay, ano naman ngayon kung medyo malabo ang mata, magsasalamin naman talaga isang magmamaneho. Pero dapat mabigyan ng payuan ng doktor yon. Kung ano sa ideal vision. Halimbawa, ganun. Para kapag nagbalita si mother, sasabihin, sumasalamin sa mga pangyayari sa panahong ito. Mukhang doon siguro, medyo baka kailangan matingnan yung aspeto na yun na online medical exam, driver enhancement program exam, at mode of payment. Ayun, mode of payment. Pwede yun. Ayun ang kailangan. Kailangan yan. Sinabi ni Secretary Vince Dizon, sa tulong ng bagong sistema, mababawasan na ang mahabang pila sa mga tanggapan ng LTO at mabibigyan ng mas maginhawang opsyon ang mga motorista para sa kanilang license renewal. Bukod dito, makatutulong din ito sa mga OFW. Na makapag-renew kahit nasa ibang bansa at mababawasan na ang mga nabibiktima ng fixer. Good news yan. Kailan daw yan, kumbatsero? Mother, hindi binanggit. Hindi nabanggit. Kailan daw yan, Mother? Kahapon to ni-launch. Immediately ba to? Kasi halimbawa ngayon ba? May mga sumubo kahapon, hindi raw umubre. Oo. Sila Almirol talaga, sablay to
Papahamak pa nila DOTR dito. Nako. Mamaya, follow up nga natin yan. Alas 6:29 ang ating oras. Isa pang good news. Tumaas ng halos 14% ang kita ng Philippine Ports Authority sa unang bahagi o first quarter ng 2025. Isa raw po itong significant double-digit na paglago sa unang kalahati ng taon. Sa data ng PPA, kumita ito ng 14.67%. Mahigit 14%. Almost 15% pala ito. Round off to the nearest 100 yan. No? Hindi, 14.67 billion pala ito, kumpatsero. Ganun. Tumutukoy sa billion, no? sa kabuang koleksyon na. Tumaas ng 13.65 percent. Mas mataas sa 12, Engineer Tony Nanggel. Mas mataas sa 12.91 billion pesos na kinita sa katulad na panahon noong nakaraang taon. Nakapag-remit din ang PPA ng kabuang 5.2 billion noong May 2025, kaya nakabilang ito sa mga nangungunang ahensya na nagbigay ng pinakamalaking remittance sa national government ngayong taon. Kaya pala itong si PPA General Manager Jason Tiago, panay na lang ang ayos ng kwelyo niya. Ayos siya. Panay ang ayos ng kwelyo ganun eh. Patas, tapos saka aayusin yung buhok. Diba? Saka yung, saka tatawagin si Kuyang Eric Dimakulangan. Kuya Eric, pakitingnan mo nga, ba't matraffic dyan sa ba't nga ba matraffic daw? Dito sa Rojas Boulevard. Grabe traffic. Going to PPA. Northbound ng Rojas Boulevard. Ang haba na ng pila ng mga truck, lalo mga truck. Kung kayo po'y galing dito sa may gawin ng Baclaran, Rojas Boulevard, papunta kayo na Maynila, ang haba ho ng traffic ngayon dyan. Mamaya alamin natin ang dahilan. Dahil ba sa malaking kita na ito ng PPA? Baka nagbibilang sila ng pera ngayon sa harap ng PPA. Bakit? Bakit ganyan ang traffic ngayon? Iwasan nyo na muna sa mga bibiyahe o papuntang Manila na ang gagamit dumadaan sa Ross Boulevard. Matraffic ho ngayon dyan. Ayun. Alas 6:32 ng umaga. At sa atin namang bad news. Ay, bad news na. Nagbabadya na tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayan na. Ito'y batay sa pinakahuling trading sa Min of Platte, Singapore. Kung hindi magbabago ang sitwasyon, tataas ng halos piso bawat litro ang halaga ng diesel, 30 sentimos sa gasolina, at halos 90 sentimos sa gas. Ang nakaambang oil price hike ay dahil umano sa pagtaas ng demand na epekto ng summer season sa Northern Hemisphere. Alas 6:32 ang ating oras. Naimbang nga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Nagsagawa na ng threat assessment ang NCRPO para sa ika-4 na State of the Nation address ng Ilocanong Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 28. Ayon kay Police Major Hazel Asilio, tagapagsalita ng NCRPO, sumalang na rin ang kanilang personnel sa intelligence fusion meetings at pag-inspeksyon ng mga kritikal na lugar upang paghandaan ang posibleng banta sa zona. Sinabi ni Asilio na inaalam na rin nila ang mga grupo na planong magsagawa ng demonstrasyon. Ayon naman kay Police General Jane Fajardo, spokesperson ng PNP, mahigit sa 15,000 police personnel ang kanilang i-deploy upang bantayan ang paligid ng batasan sa Quezon City sa araw ng SONA. Alas 6:33 ng umaga, sisisid na daw po sa Taal Lake ang mga divers ng Philippine Coast Guard para sa paghahanap ng mga labi ng missing sabongeros. May update si RH15 Giselle Ricafort. Kami Giselle! Jerry, katunying magsisimula na nga ngayong umaga yung search at retrieval operation nitong Philippine Coast Guard sa mga labi ng mga missing sabongero na sinasabing dito itinapon sa lawa ng Taal. Inihahanda na yung mga gagamitin dito sa substation ng PCG sa Laurel, Batangas, kagaya nitong mga diving suit, oxygen tank at mga rescue helmet. Naririto na rin yung mga diving pins at iba pang equipment habang gumagayak na, naka-standby na rin yung mga PCG divers. Sa
pagtatanong natin, sinabi ni Commodore Jeronimo Tobilla, ang commander ng PCG District Southern Tagalog, pawang galing yung mga sisisid na diver doon sa Coast Guard. Mahigit 30 niya yung mga diver nila sa araw-araw na operasyon kung maganda yung lagay ng panahon na hahatiin sa iba't ibang team. Sinabi ni Tobilla na nasa 30 o 30 hanggang 50 meters yung lalim ng search area dito sa Lawa ng Taal. Kapag lumagpas daw doon sa normal range yung diving operation, gagamit na yung mga diver ng Trimix o Nitrox na parehong klase ng breathing gas mixtures. Nangako naman yung DOJ na hindi daw sila titigil hanggat walang closure sa kaso ng mga missing sa Bungeros. Sabi ni DOJ Asset Nico Clavano, mismong si Secretary Boying Remulla daw yung nagbigay ng pagsiguro sa pamilya ng mga biktimang sa Bungeros. Hinimok naman ni Clavano yung mga pamilya na patuloy na magtiwala sa mga ginagawa ng DOJ at ng buong nasyonal na pamahalaan. Anumang minuto mula ngayon, Jerry Catunying, magsisimula ng sumisid ang nasa mahigit 30 mga diver mula sa Philippine Coast Guard. Maginaw pa, Giselle. Malamig. Hindi ba sila giginawin dyan? Ang hinahabol din kasi nila, Jerry Catunying, yung magandang lagay ng panahon. At hindi rin kasi magiging 24/7 o maghapon yung kanilang diving operation dahil kahit nga kapag umaga, ang problema daw nila ay yung malabo. Yung mga tubig dito. Kaya kahit meron silang mga equipment, yung PCG, yung kanilang ROV, nagre-request pa rin sila mula doon sa gobyerno ng Japan naman, yung mas advanced naman na klase ng ROV, yung sonar ROVs daw na magpapasaklolo daw sila dyan sa Philippine Air Force na mabilis makuha doon naman sa Japan. Pero may mga gamit ba ang mga divers natin na para hindi sila nilalamig, hindi ginawin? Meron ba man lang ipinapahid na langis sa kanilang mga likod? Parang ganun na ginagawa mo pag magbubuhos ka sa umaga. Bago maligo, di ba? Parang iba naman yata yung pinapahid na lang. Pero sabi ni Commodore Tobilla, kompleto naman sa mga kagamitan. Saka sanay yan sila sinasanay. Siguro yung kanilang safety. Teka, yung sako. Sako. Mantibay daw ng sako. Ano daw ba tatak ng sako at baka pwedeng maka-order? Yun yung kabilang din doon sa hahanapin ng mga divers ng PCG, yung sako, yung pinaglagyan ng buhangin. Malalaan natin. Pero sa kahapon, yung nakuha kahapon na may mga buto. Oo, yung sinasabi ka, Jerry Catunying dyan, nung Batangas Police Provincial Director, napagpuan daw yung sako na yan na sinasabing may mga mga buto, hindi pa nga lang malaan kung sa tao ba yan o baka naman sa hayop. Napagpuan daw yan doon sa mga nasa 10 metro ang layo mula daw sa pampang nitong Lawa ng Taal. Malapit lang, malapit. Malapit lang. Ang sabi ng ni DOJ Asset Nico Clavano, ang magiging focus daw ng search at retrieval operation nitong PCG ay yung fish pond na nirerentahan ng isa sa mga suspect. Doon daw dinadala yung mga bumero. Yung sako, saan nakuha yun? Diyan na ba yun doon sa target na location yung fish pond? Kasi kung may sako doon, ibig ba sabihin, walang tao dyan sa mga nakalipas na kung ilang buwan? Ngayon lang nakita yung sako na may buto na yon? Actually, Jerry Catunying, hindi pa ganun kabuo yung mga inilalabas. Hindi pa malinaw. Na detalye ng DOJ at maski nitong Batangas Police Provincial Director. Ang sinasabi lang nila, malapit doon sa pampang na hukayan. Dahil kahapon hindi rin naman maghapon nandito yung media, pero doon sa ginawang ng PNP CIDJ, hindi rin sa amin na ipinaalam na meron palang mga may nakuha ganun. Na mga buto na yan. Nung mga nagsiuwian na at saka doon lang may mga nagkumpirma na meron palang nahukay. Mamaya, malalaan natin mamaya, Jerry Catunying, itatanong din natin sa on-scene commander at kung may mga official
from DOJ yung pupunta dito at sasama sa search operation yung mga buong detalye tungkol dyan sa nahukay nila na mga sinasabing kalansay. Ayan, ayos. Yusek Miko Clabano ba ay hindi sisisi dyan? Ang daming napupugian sa kanya. Baka daw pag... Kahapon. para daw artista. Oo, Kajari Katingin, kahapon kasama namin siya dito sa technical site assessment. Ngayon, wala pang kumpirmasyon kung sasama ulit siya sa mismong pagsisid ng, o at least man lang mag-o-observe doon sa mismong pagsisid ng mga divers ng PCG. Pumunta ka kamo para ma-inspire na may mga reporter. Yung mga divers. Ito, babutit malinaw ng signal mo ngayon, Giselle. Kahapon pa may nakakapansin sa signal mo. Kapag magre-report ka, lagi daw putol-putol. Tapos kanina, nung umaga, meron nang gusto magpadala ng cellphone sa'yo dahil baka daw cellphone mo na may problema. Hindi ka, Jerry, ang dito, ang problema kasi kahapon, nandun tayo sa kasi sa part ng Talisay, mahina talaga yung signal doon. Signal talaga. Papunta naman sa Laurel, mahina ang signal. Pero dito sa mismong sa Coast Guard substation dito sa Laurel, Batangas, ganun okay pala. na dito yan. Kaya, malakas may mga fans ka na gusto ka regaluhan ng cellphone sige, sasabihin ko wag na, no? Wag na. Wag na po, nakakahiya. Kaya pa naman ng mga cellphone. Kaya pa ng cellphone. Kala ko sasabihin mo, PM is the key. Ayos. Thank you, Giselle. Salamat ka, Jerry Katingin. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle Ricaport, RH15. Susunod! Tito Boy! Naku, totoo ba ito? Meron daw pong isang dalagita na ginahasa sa loob ng isang comfort room ng isang gasolinahan sa Marikina. Ay sus, Mariosep. At dito naman sa Tagum, may taga-UP, may estudyante ng UP Manila na ninakawan, pinagsasaksak pa. Sus, Mariano Kaindo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:41. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magada morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumitmantya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:46 na umaga. Naimbaga bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Isang 15 anyos na dalagita ang ginahasa ng 48 anyos na lalaki sa isang CR ng gasolinahan sa Barangay Concepcion 1, Marikina. Sa sumbong ng biktima kay Colonel Geoffrey Fernandez, hepe ng Marikina Police, hinalikan siya ng 2 beses at hinawakan sa masiselang parte ng katawan ng suspect bago binigyan ng 150 pesos. Kaagad na aresto ng Marikina Police ang suspect na nagtatrabaho bilang crew sa convenience store ng gasolinahan. Itinanggi nito ang paratang at giniit na nag-aahit lang siya para maging pogi. Aahit pogi sa CR na pambubae dahil maliwanag doon. Matagal na rin umano niyang kilala ang bata dahil nanlilimos ito sa lugar. Nang tanungin hinggil sa pagbigay ng 150 pesos sa biktima, depensa ng suspect, nagpabuo lang umano ito ng pera. Isinailalim na sa medical legal ang minor de edad na biktima at sasailalim din sa counseling. Ninakawan na bago pinagsasaksak ng 38 beses ang 19 anyos na UP Manila student sa mismong bahay nito sa Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte.
Natagpuang wala ng buhay ang biktima na nakabalot ng kumot sa loob ng kanyang kwarto kasama ang grass cutter, bolo, dumbbell at panyo na pinaniniwala ang ginamit ng mga suspect sa krimen. Sa ngayon ay tinurn over na sa Women and Children Protection ang 2 minor de edad na lalaking suspect habang patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ang 2 pa. Na-recover mula sa mga suspect ang mga personal na gamit ng biktima gaya ng Apple laptop, iPad, iPhone, 2 relo at duguang balisong at kitchen knife. Bakit ba napaka-traffic dito sa Rojas Boulevard? Anong dahilan? RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Napaka-traffic na, Anthony. Hearing this El Lopez Boulevard. Kung ikaw galing sa area ng Kapulong, Boriones, Saragosa, tupod na yung dalo ng sakyan na papunta ng Pier sa Pier South at sa Delpan Bridge talagang hindi gumagalaw. Ito pinaka-ibabaw at talagang nakikita natin dito at patungo pa ng Pier South. Ayon sa NTPB, medyo sira daw yung system sa loob ng pier at kagabi pa daw to. Itong Nako, ang haba ng pila, boy, dito sa tapat na ng DCRH itong Ross Boulevard. Oo. Yan yung kagabi pa yung papasok na ng Pier South. Maging itong mga truck na papunta naman ng MICT ay talagang mabagal dahil sa sobrang dami ng mga truck ngayon papasok ng mga pier. Nadaanan ko itong ilalim ng Delpan Bridge, yung galing ng Ross Boulevard yung mga truck na papasok ng Parola Compound sa MICT ay mabagal na rin. Nakatenga na rin. Nakatenga na rin yung iba. Ang lalaki itong mga truck na to. At hindi pa natin alam, sinabi na ng mga enforcer, talagang hirap na hirap sila dahil sa dami ng mga truck na papasok. Ang kanilang pagkakaalam, nagka-problema yung system sa loob ng... Tawagan nga natin, siguro tawagan natin si GM mismo, no? Oo. Sa pier mismo, no? GMJ Santiago. Tama, Anthony. Para malaman natin dahil sa talagang nagdudulot na to. At yung iba ay 1 lane na truck. Pero yung iba nagdadalawang lane at 3 lane. Kaya yung mga pribadong mga sakyan ay naiipit na ng traffic sa kahabaan ng Mel Lopez sa Boulevard. Pati na yung kung galing ka na Ross Boulevard, patungo ka ng Anda Circle, papunta ka ng Pier South. Talagang tukot yung daloy ng sasakyan. At sabayanan pa yung mga follow-up dito dahil sa yung kausap natin kaninang enforcer, sabi niya nga ay kagabi pa nakakaranas ng mabagal at yung dambuhalang mga truck papasok ng pier. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. ACS Balita. Thank you, boy. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeah! Oy, magandang umaga at congratulations and good luck kay bagong Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Ayan. So, Secretary, pangilan na ba si Dave na pupwesto dyan?
Parang panlima na yata. Tama. Ngayon ang outtaking ho ni Dave Gomez. Si Dave, sa mga hindi nakakakilala, isa rin hong mamamahayag yan. Matagal na mamamahayag mula sa Philippine Star dati at Malacanang reporter. Yun. Kasabayan ho namin nagko-cover dyan noon sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Kaya alam niya ang kalakaran dyan sa OPS po dati yan eh. Yes, Office of the Press Secretary. Alam ni Caselo Lagmay yan dahil mga alaga tayo noon ni Caselo Lagmay dyan eh. Kaya titingnan natin kung anong gagawin. Yung bang mga utos dyan dati na ipinalabas dyan sa PCO na kailangan daw may 5-year experience sa pagko-cover ang magiging ang ilalagay na reporter diyan sa Malacanang. At kailangan yung entity na nire-represent ng reporter ay 5 years and above na nandiyan dyan. Nag-exist. Ayan, may mga ganyan ipinalabas ho ang PCO noon. Tapos yung dress code. Yung kailangan daw hindi magsusuot ng matitingkad na kulay. At nakapaskil pa. Nakapaskil pa doon sa press office. Para mga kinder yung mga bata, mga Malacanang press corps members. Tingnan natin kung anong gagawin ni Dave Gomez dyan. Yan ba kanyang pupunitin at lalamukusin? Yung mga papel na yan. Tsaka yung 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 kay Eden Suarez Santos pinapatanggal. Nire-request ng PCO na tanggalin sa Malacanang. Kung anong magiging action dyan ng bagong PCO secretary. Yung kay Eden Santos na yun, Combachero, nabanggit ko nga na sabihin na natin, ipagpalagay na natin na may mga hindi sila nagugustuhan kay Eden Suarez. Sa paraan ng pagtatanong. Pero para hingin mo, sa pamamagitan ng isang opisyal na sulat, natanggalin mo ito, at palitan mo ito, parang it's a no-no. Hindi na parte po ng otoridad ng press ng OPS yun. Mukhang maraming ginawa dyan sa PCO na hindi karaniwang ginagawa sa mga nakalipas. Siguro nga kung Bachero, yung ibang mga nakita natin doon, hindi naman sila nag-cover kasi ng Malacanang Yun na nga. Hindi nila alam. Hindi nila alam yung mga nangyayari doon, yung takbo doon, yung kalakaran doon. Yung biglang pag-ambush sa interview sa presidente, ginagawa ho yan sa mga nakaraan na panahon. At maski sa atin sa Amerika. Oo naman. Ginagawa ho yan. Sabi ko nga kung Bachero, kung meron silang dapat nasitahin, hindi yung reporter, yung nagbabantay sa Pangulo, ba't nakalapit sa Pangulo? Yung reporter, lahat po tayo gusto nating maka-access. Well, tayo ang tinutukoy ko, yung mga journalist, unahan yan talaga. Kung kausapin ka bigla ng Pangulo, kung kausapin ka, di naka-scoop ka, ganun lang yun. Dapat alam ng mga taga-PCO yun. At mukhang alam na alam yan ni Secretary Dave Gomez. Ano nangyari kay Secretary J. Ruiz, Kumbachero? Mukhang bibiyahe daw ng Taiwan, Kumbachero. Sa Meco. Meco. At magkikita sila doon ng dating PCO secretary din, si Cheloy Garafil. Ayos pala So, buti hindi napunta doon si Cesar Chavez, Doon ba dinadala yung mga dating PCO? Sa Taiwan? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, Dos por Dos! Doon po sa mga taga-barangay Tinajeros sa Malabon, merong gumagala dyan, naghahanap ng mabibigyan ng pera. Ang gagawin nyo lang po ay lalakasin nyo lang po ang volume ng inyong radyo o telebisyon para po kayo ay mapansin ng aming malakas agent na magbe-birthday sa linggo. Si Sherwin Alfaro. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy.
3 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Biyernes, July 11, 2025. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, pagsisid sa Taal Lake para hanapin ang mga labi ng missing sabongeros sisimula na ngayon. Posibleng buto ng tao natagpuan malapit sa lawa. Bilyong pisong pork barrel ng ilang kongresista at senador sa 2025 national budget ibinunyag ni Senator Ping Lacson. Dave Gomez itinalaga bilang PCO Secretary. Jay Ruiz inilipat sa Taiwan. Lisensya ng 6 na sports car drivers na sangkot sa viral car racing sa Tagaytay sinuspindi na. Congressman Albi Benitez absuelto sa kasong kriminal na isinampa ng kanyang dating misis. At bus nahulog sa bangin sa Zamboanga del Sur. 2 patay, 28 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Bago lang ang detalye ng ating mga balita, tayo ay makilaba. May naglalaba. Aha. May nahuling naglalaba, si Sherwin Alfaro. Labadami, labango. Ayan. Labadami, labango. Yee. Si Mr. Clean, sabong kalbo. Sa Barangay Tinajeros, Malabon, may nanalo na. Sherwin Alfaro, go, go, go! Yes, Jerry Catuning, hindi ka mabobokya, hindi ka makakalbo kapag naglaba kang nahuli na kumukusot, nagsasabon, at yan, siyempre, nakikinig. Tingnan mo naman, nakikinig ng radyo habang tuloy ang kusot at ang kuskus ng, ano yan? Kanina tuwalya yan? Saan po? Tuwalya nyo? Kanina tuwalya? Sa'yo o sa mister? Sa akin po, wala po ako, namatay na po asawa ko. So, talaga solo mo na yung tuwalya na yan? Opo. Wala lang ibang gumagamit? Ito lang? Opo. Alam nyo po? Dada po ang tawag sa akin dito, Dada. Dada. Embase, ayan po. Dada, si Maria Caridad, Embate. Embase. Base. May E, Embase. Parang embassy. Opo. Palagi ka nakatunin sa DZRH kahit maingay yung mga kapitbahay mo nagsusumba. Pero doon may nagsusumba doon ng ingay-ingay din. Lagi po yan. Nakikinig pa ako ng drama kahit alas 12 ng gabi. Yung gabi na lagi? Opo. Talaga naman, sino paborito mga announcer pag umaga? Tony Taberna at saka si Jerry Baha. Tony Taberna at Jerry Baha. Ito meron kang dagdag na 1,000 pesos. Ay, salamat po. Salamat po. Siyempre, meron pa kasama yun na DZRH Grocery at ang DZRH na imbag na bigas. Yan. May dagdag kang danaban din. Dahil may dadagdag tayong DZRH pieces. Wow! Puti yan. Putin-puti. Ano? Nakasya na ba ngayon? Opo. Salamat po. Sherwin. Naku, maraming salamat din. Sherwin, anong gamit ni Dada sa pakikinig sa DZRH? Radyo. Ayun, yung kanyang radyo. Ayun. Sa tindahan. Sa kanyang tindahan, meron sa... Transistor radio. Transistor na radyo ang gamit habang naglalabas. Habang kayo ba'y naglalabas, nakikinig ng drama, umiiyak din kayo? Pag nakakaya po yung drama, lalo na po mamaya-maya lang may drama na. Talaga. Talaga hindi niya tatapusin yung labas, hihintayin niya muna magdrama.
Tapos ito na tanghali. Yan yung typical na nakikinig sa DZRH dati, no? Mga naglalaba, habang nagluluto. Ayan, ang ating mga kababayan. Thank you po, Ateng. Thank you. Maraming salamat po, ha. Sa mga nais manalo ng 4,000 pesos, huwag kalimutan maglaba at makinig ng radyo sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Malacash promo. Aris number 6, serving Battle Faro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Sherwin, at sa iba pa nating mga kababayan. Ito si Ateng sa kung nakikinig sa transistor. Habang naglalaba, meron namang ibang mga kababayan, marami na nakikinig sa atin habang nagmamaneho patungo sa kanilang mga trabaho o opisina. Katulad nitong si Kuyang Rafi Tionlok. Kuya Rafi, ayan, nakatutok daw sa 666 kHz 2x2. Pangunahing balita. Alas 7:09 na ng umaga, sinimula na ang search and retrieval operation para sa mga labi ng missing sabongeros na pinaniniwala ang itinapon sa lawa ng Taal sa Batangas. Sinabi ni Justice Assistant Secretary at Department Spokesman Jose Dominic Clavano, nagkasa na kahapon ng technical site assessment sa bahagi ng Taal Lake kung saan natagpuan ang sako ng umano'y sinunog na kalansay ng tao. Kabilang sa mga inassess ng otoridad ay ang kondisyon ng tubig sa naturang lawa para matukoy ang magiging susunod na hakbang bago simulan ng aktwal na paghahanap sa araw na ito. Giit ni Clavano, higit 200 square kilometers ang saklaw ng Taal Lake, kaya tututukan ng mga otoridad ang partikular na area na tinukoy ng mga mapagkakatiwalaang impormante. Sa ibang balita, inabsuelto ng Makati City Prosecutor's Office si Bacolod City Representative Albi Benitez sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act na isinampa ng kanyang dating misis na si Dominic Nicky Lopez Benitez. Sa resolusyon, sinabi ng prosecutor na karamihan sa mga ebidensyang ipinakita ng dating misis ay pawang mga sabi-sabi o hearsay at batay sa mga newspaper, mga online materials at walang probative value. Bilang reaksyon, sinabi naman ni Congressman Benitez na ang desisyong ito ay kumpirmasyon na ang hustisya bansa ay buhay at masaya niyang tinatanggap ang desisyon. Ang tanging hiling ngayon ni Congressman Benitez ay ipahinga na ang kabanatang ito at bigyan ng privacy ang kanyang mga anak habang ang lahat ay nag-move on na sa mga nangyari. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office si Dave Gomez. Si Gomez ang magiging ikalimang PCO Secretary sa ilalim ng Marcos Administration at papalitan niya si Jay Ruiz. Si Gomez ay nagsilbi bilang senior reporter ng pahayagang The Philippine Star. Nag-cover sa Malacanang kasama ang veteranong reporter na si Jerry Baha. Ba't sinama pa dito? Sinama pa? Naging Director General ng Philippine Information Agency at Communications Director ng isang pribadong kumpanya. Ito yung Philip Morris. Samantala, itinalaga naman si Ruiz bilang miyembro ng Board of Directors ng MECO o Manila Economic and Cultural Office. Ibinunyag ni Senator Ping Lacson na may bilyon-bilyong pork barrel allocations ang ilang mga mambabatas sa ilalim ng 2025 national budget. Ayon kay Lacson, nakatanggap ng 5 billion hanggang 10 billion pesos ang ilan sa mga senador, habang 15 bilyong piso naman para sa mga miyembro ng Kamara. 15 billion? Isang member lang ng Kamara yon? Hindi binanggit kung mga binanggit kung batsero, mga miyembro ng Kamara. Pero yung 5 to 10 billion ay ilan sa mga senador. Yun ang termino. Higit na mas mataas ito sa 200 million pork barrel funds ng mga senador at 70 million para sa mga kongresista noong pinapahintulutan pa ang pork barrel fund sa ilalim ng tinatawag na Priority Development Assistance Fund o PDAF. May mga natuklasan din si Senator Ping na umano'y hindi resonable at distorted appropriations para sa ilang flood control projects. Isiniwalat ni Lacson na may isang maliit na bayan ang nakatanggap ng appropriations ng
10 billion pesos. Grabe. Gayong nasa 10,000 lang ang mga tao doon. Sa bayan na yun. Oo, napakapalad naman ng bayan yun. Anong kayang bayan yun? Hindi, kumbatsero, ito binabasa ko yung article ng Inquirer. Ang tinutukoy daw ni Senator Ping ay may isang congressman na tumanggap ng as much as 15 billion. Isang congressman lang ito, kumbatsero. Matindi, ano? At yung iba, mas mababa ng konti sa 15 billion. Pambihirang pati. Sino kaya yung congressman yan? Napakaswerte naman noon. Napakaswerte mo naman. Kong. Wala ba tayo dyan? Alas 7:14 na ng umaga. Sinuspinde ng 3 buwan ng LTO ang driver's license ng 6 na drivers ng sports car matapos mag-viral sa social media ang kanilang car racing sa Tagaytay City. Sa FB post ng DOTR, sinabi ni Secretary Vince Dizon na hindi nila papayagan ang irresponsableng pagmamaneho sa kalsada na maglalagay sa kapahamakan ng mga inosenteng road users kasama na ang mga commuter at pedestrian. Sinabi ni Secretary Dizon na tugon nila ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na gawing ligtas sa mga kalsada para sa lahat ng road users. Kasama rin sa post ng DOTR ang show cause order na ipinataw nito sa mga driver ng sports car na sangkot sa insidente. Inatasan ng mga ito na ipaliwanag sa LTO sa Lunes, July 14, bakit hindi sila dapat kasuhan ng reckless driving at kung bakit hindi dapat na pagbawalan na silang magmaneho habang buhay. Ayan, ako. Alas 7:15 ang ating oras, 2 nasawi kabilang ang isang senior citizen matapos bumangga sa puno at mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang pampasaherong bus sa barangay Mahayahay, Dumingag, Zamboanga del Sur. Batay sa report, lula ng bus ang mga estudyante na dadalo sa ROTC training sa Pagadian City nang biglang sumabog ang unahang gulong nito na naging sanhi ng aksidente. Ayon sa MDRRMO Molave at Domingas, bukod sa mga nasawi, 28 pang iba ang nasugatan at isinugod sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa aksidente habang hawak na ng pulisya ang driver ng bus. Alas 7:15 ng umaga. Susunod! Tito Boy! Sino itong young actress na may malalaking peklat sa kilikili? Pati yung peklat sa kilikili, nasilip. Nasilip nitong Kuya Boy Fabian, mahuhulaan mo to. Nasisilip mo ba kilikili nito? Nabuking daw na sumailalim pala ito sa lipo. Ayun. Kaya pala may mga peklat sa kilikili. Sa kilikili. Doon bang peklat nun? Sa kilikili? Oo nga baka doon kinuha yung taba. Oo, doon hinugot. Sinipsip, ano? Oo, pero yung mga nagpapalipo ngayon, may nakakwentuhan akong eksperto sa stem cell, kumbatsero. Yung palang mga nilalipo ngayon, yung taba. Pwede pala pinag-harvestan pala ng kanyon? Ang stem cell? Ang stem cell. Kaya yun daw dating problema na nataba sa bilbil, at kung saan-saan pa, ay magiging isa ng kwansya ngayon. So hindi na lang basura yun? Hindi na siya basura. Bakit mo siya itatapon? Dr. John Seneca, ha? Alam mo na, mayroon palang ibang gamit yan. Yung mga tabang nasisip-sip ninyo dyan sa inyong clinic. Sabi ni Kuya Julius Imperio. Ganun pala. Kuya Julius Imperio, yun nga mismo. Kaya wag kayong manghihinayang sa pagpapalipo. Wag niyo itatapon. Wag niyo itatapon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:17. Dahing balita, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bakit ba napaka-traffic dito sa Rojas Boulevard at mga karugtog ng mga kalsada?
Ayan, sabi kanina ni Boy Gonzales, may problema daw sa pagpasok ng mga truck sa pier. Sa loob mismo. Oh. Sa loob mismo ng pier. Eto, meron nag-text sa atin na dyan daw sa Asian Terminal Inc. ATI. South Harbor, Port Area. Mukhang kagabi pang alas 8 Naku. Ng gabi, kumbatsero. May problema. Malaking problema yan kasi damay lahat eh. Hindi lang yung mga truckers, hindi lang yung mga, baka may mga hinahabol ng mga kargamento yan. Naku. At syempre, yung mga nadadamay na mga motorista, mga private motorist na gumagamit po ng mga kalsadang nabanggit natin. Kausapin natin si General Manager Jay Santiago ng Philippine Ports Authority. GM, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry, at magandang umaga rin po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang to. Ano po ba report sa inyo? Ano po ba nangyari diyan? Well, una po, pasensya muna, Katunying, kung halimbawa po medyo maputol po tayo at mahina ang signal. Nandito po tayo, on the road po tayo, papuntang Marawi po ngayong umaga, no? Opo. At may pagpupulong po tayo sa BARM. Pero dyan lamang po sa nangyari po dyan sa South Harbor po natin. Kagabi po ay nag-down po yung system po ng Asian Terminal Inc., yung ating terminal operator dyan. At na-resolve naman po yan na kaninang alas 2 ng madaling araw. Ano? Pero bagamat na-resolve po yan ay nag-issue po tayo ng notice to explain sa kanila. Kasi po normally sa mga nakaraang panahon po, Katunying, Ka Jerry, ang SO po natin dyan, kapag may ganyang system failure po, no? Or system glitch, dapat po ay nag-i-issue sila ng public advisory po doon sa mga port users natin. Through social media po, or may contact naman po sila dyan, meron silang communication system dyan with their port users, ano? At hindi po yun nangyari kagabi. At ang ano din nga po natin, right after pagbalik ko po sa Manila, ay mamaya or hanggang sa Lunes po ay pinapatawag ko po yung Asian Terminals at malaman kapag nagkaka-system glitch na ganyan, dapat po meron silang continuity plan na maski mano-mano ay may po nila yan. Hindi po pwedeng tutukod na lang po yan. Ano? Ang problema pa po dyan, Katunying, Ka Jerry, yung po kasing sa may side naman ng Delpan Bridge na papunta din po sa South Harbor, isang linya lamang po ang nagagamit doon dahil kinukumpuni po yung Delpan Bridge. Doble-doble pa lang ang problema, ano? Opo, samahan nyo pa po yan ng kapag medyo madaling araw, yung mga port user po natin, mga truck, nagdo-double lane po dyan, nagsisingitan. So, yun na nga. Pag nawawalan po ng disiplina, talaga pong magkakaaragolya po talaga yung pila po nila dyan. Dito ho sa Roas Boulevard, GM, yung galing dito sa Pasay, going to Manila, andito na, malapit na kanina nung madaan kami. Andito na, wala pang alas 6 yun ng umaga. Andito na ho sa may CCP, yung buntot ng traffic sa Roas Boulevard. Opo, binomonitor po natin yan, Ka Jerry, no, Katunying. At bandang mga alas 5 naman po ay umusad na po yan pakonti-konti. No? At tayo po ay humihingi po ng paumanhin sa lahat po ng mga naapektuhan po mga kababayan natin. Pati na po kayo dyan na naapektuhan po ng trapiko. At kailangan magkaroon po na mas maayos na sistema po talaga yung terminal operator po natin dyan. Lamang naman po ito, this is not scheduled shutdown po ng system nila, no? Talagang nagkaroon ng problema and we are asking them to explain ano ba yung naging problema diyan. Kailangan may business continuity plan sila pag Tama. So kapag bumigay ho yung kung ano man yung system nila o computer nila, dapat may naka-backup na mano-mano, manual. Tama po, Ka Jerry. In fact, sabi ko nga po sa kanila kanina, dati naman wala yung computer, umaandar yan. Ngayon ang nagka-computer, lalo nagka-problema. Totoo po yun. Yung pong pier na yan, napaka-busy po niyan eh. So sa tansya po niyo, gaano karaming mga trucks ang affected po niyan? Well, dyan po sa South Harbor, Katunying, umaapol tayo ng halos 5,000 truck araw-araw po dyan. Ano? So, kasi po kumpara naman po doon sa kabila po sa Manila International Container Terminal, nasa 7 truck po araw-araw ang dumadaan po doon, ang napoproseso po doon. Oo, sana lang walang mga naatraso mga biyahe, no?
Well, opo, basta ang sabi ko po sa kanila, kailangan mag-double time po ngayon. At kailangan, especially ngayong araw na to po, kailangan maproseso lahat ng mga nakasketch. Ngayon, dahil kung hindi po nila maayos yan, magsa-slide po yung scheduling na yan sa susunod na mga araw. So, kailangan ma-resolve po nila yung delay po today. Magkaka-domino effect, Tama po, Katunying. Magdo-domino po talaga yan. Oo, tsaka yung perwisyon yan doon sa ibang mga na-traffic, papasok sa mga trabaho na naapektuhan ng grabing traffic na yan, na GM. Opo. GM, ang ganda pa naman ng balita sa inyo, na natabunan ito. Ang taas ng koleksyon ninyo. Natabunan bigla nitong problema ngayon sa pier. Umakyat daw ng 14% ang kita ng PPA sa, first half o first quarter? First quarter. First quarter. Tama po, Katunying, Jerry. Tumaas po ng 14% po yung gross revenue po ng PPA. Pero in fact, ang neto po niyan, Katunying, ay 3% po sa net revenue po. Ang naging impact po niyan. At maliban nga po doon, po ngayon, Katunying, anniversary po, ika-51st anniversary po ng PPA ngayong araw to. Bagamat nag-celebrate po sila sa office. Happy anniversary pala sa inyo. Nga naman, Wala ba tayo dyan? Kung nandiyan lang po ako, nandito po tayo sa Marawi ngayong umaga. Sa Marawi. Layo nyo, meron dyan sa Marawi, GM? Well, nagpatawag po ng meeting po ang sila executive secretary po sa utos din po ni Pangulong Bongbong Marcos. Para po, marami pong ahensya dito. Kanina po, kasabay ko si Administrator Nani Almera, si NHA GM Jobentay, at mga taga-Disud po, sila Secretary Bing Aliling. At po talaga ng ating Pangulo, natutukan po itong recovery ng Marawi. Matagal na po kaatala. At lahat po mga key agencies ay pinapunta po ngayong umaga dito po. Opo, last na lang po, yung mga anniversary ng PPA, kumusta na po yung RoRo operation mula po dito sa Leyte patungo po ng Samar dahil sa problema sa San Juanico Bridge, GM? Well, yan pong dahil po doon sa nangyari pong weight restriction po dyan sa San Juanico Bridge, binuksan po natin yung ruta po mula Tacloban Port papunta dyan sa Basay Samar, doon po sa Amandayehan Port po, At yan po ay na-inspection po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kasama po si Secretary Vince Dizon. At sa kasalukuyan po ay 24/7 na po ang operations dyan. Yung dati-rati pong 1,400 po na mga truck na nakapila po dyan either sa Pasay Samar po, sa Tacloban. Wala na po yan. At on a daily basis po ay tuloy-tuloy po yung biyahe ng mga truck po dyan. Nakakatawid na po sila. Maliban dyan po, nagbukas pa po tayo ng iba pa pong mga ruta. Katulad po sa Bulan, Sorsogon, diretso na po yan papuntang Lipata sa Surigao. So we are trying our best po to decongest po yung yan po para makabawas po doon sa paghihintay. Pero yung pong gastos, siyempre may additional cost po yan meron ba tayong arrangement sa mga RoRo operators? Well, sa din po sa instruction po ni Pangulong Marcos at ni Secretary Dizon, ang usapan po natin dyan, kasama na po ang Maritime Industry Authority, yung pong bumabiyahe dyan, sa ngayon po ay yan po ay 4 na mga LCT barges lang naman po At ang usapan po diyan ay pare-pareho naman po ang singil nila at hindi po sila pwedeng magtiis diyan. Sa pagkakaalam ko po, kada tawid po niyan ang pinakasiling po ay 3,500 po kada isang truck. Isang truck. Kung maliliit namang sasakyan, pwede pong tumawid yan ng San Juanico. Ang dito lamang po yung pong mga truck po na mahigit 10 o hanggang 15 tons po ang dumadaan po. Ang kailangan pong dumaan dyan sa RoRo. Okay, GM, salamat po. Ingat po kayo dyan sa Marawi. Happy anniversary. Happy anniversary. Maraming salamat po, Katunying, Jerry, at magandang umaga po sa inyo.
Gandang umaga po. Si GM J. Santiago ng PPA. So, kung daw pala, naayos naman na kaninang oras? Alas 2. Mga alas 2 ng madaling araw. Pero tama siya doon. Tinext din ni Kuyang Eric Dimakulangan. Kailangan may backup lagi. Oo. Lalo pa yan. Balik sa manual. Yung port yan Yung mga systems error na yan dapat alam pa rin kung paano gawin yung mano-mano. Totoo. Tama. Kung kailangan ng plais, gamitin yung plais para mapagana. Tama. Sabi ni Engineer Ronald Diaz Talens. Ayan, tinan mo na. Engineer Ronald Talens. Kuya Ronald, ayos, tama. Dati naman tayong nagpapalad. Mano-mano lang Pangunahing balita. 7:34. This time balita. Uy, baka nalilingat kayo Ang petsa po ngayon, July 11, 20 days na lang. Matatapos na po ang kumbaga, deadline na. Deadline na sa pagsasubmit ng mga pictures. Ayan, May pa-contest po ang PAGCOR. Ang PAGCOR. Ano nga yung pa-contest ng PAGCOR, kumbachero? Ang tema ay Infrastructure for Economic Development. Ayan. Yan po ay binuksan simula pa noong February 1. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur and professional Filipino photographers may edad 16 na taong gulang pataas. Yan. Kaya ano pa hinihintay nyo? Pasali kayo dito. Pagka po kayo ay professional o kaya ay amateur, mamimili po ang PAGCOR ng magagandang mga pictures. Ang pipicturean nyo lang, merong ka may mga lugar lang meron lang subject ng picture. Ang subject po ng picture ay yung mga proyektong pang-infrastruktura, gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang may kinalaman sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaari pong mag-submit ng photo entries sa ilalim po ng 3 kategorya, ang conventional, mobile, at drone. Ayan, Feb 1 to July 31. So, wag kayong malilingat. July 31, ang gawin nyo lang po ay mag-log on sa www.pagcor.ph/photocon2025/index.php. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Hoy, magandang umaga nga pala sa Duca family na lagi raw silang nakatutok. Yun, 24 oras. Sabi ni Dr. Carol Duca. Ay, magandang morning din kay Yusek Kuyang Adrian Bersamin. Kuya Adrian Bersamin. Maganda morning. Kumusta ba si ES Luke Bersamin? Sana ay okay na okay lang kayo dyan. Wala malakas at fit ang pangangatawan. Dapat. Bilang ES, ang daming trabaho niyan. Alam ko, si ES, ang ensayo niyan, boxing matindi. Matindi pala. Tananan. Birthday pala ni Attorney Lito Magno. Si Attorney Lito Magno ay Assistant Director ng NBI. Isa ring Nobo Sihano. Yan, happy birthday, Attorney Lito Magno. Ano ba niya si Kuya Mel Magno? Magkamag-anak siguro yan. Binabati po kayo ni Engineer Carlos John Mercado ng HN Nueva Ecija. At happy 50th birthday, Golden Boy. Kuya Marlon De La Vega, happy birthday po sa inyo. At magandang morning din kay Commissioner Anthony Viado. Commissioner, ano ba? Meron daw kayong inilabas na order. May kakalad ka rin na raw kayo dyan sa opisina. Sino yung kumbatsero? Ito yung order kumbatsero. Tungkol kay Attorney Gilbert Repiso. Ito yung order po na ipinalabas ni Joel Anthony M. Viado. Ayan. Commissioner. Yan, In the exigency of the service and pursuant to Department Order 480 dated July 3, ikaw are hereby relieved. Ay pinapatalsik na from your present duties sa iyong mga kasalukuyang and tungkulin responsibilities at pananagutan at the Board of Special Inquiry. Ayun, sa BSE. And detailed at the Office of the Secretary, Department of Justice, effective immediately. Punta ka doon sa opisina ni Secretary Boying Remulla. Ikaw are
Ay! You are directed ay inuutusan to turn over your pending workload na ilipat ang mga nakabinbing mga trabaho to the acting chief board of special inquiry prior to your assumption of duty. Sa acting na hepe ng BSI. Ikaw shall report to the Secretary of Department of Justice for assignment of duties. Ay dapat na mag-report kay Secretary Remulla para sa anumang ipagagawa sa iyo. Huwag ka lang siguro pagtitimplahin ng kape doon. No? Nako po, matindi. Ayan, Attorney Gilbert Repiso. At tapos, order na yan para sa kanya. Yan yung si Attorney Gilbert Repiso. Ngayon, may isang Deputy Commissioner ng Immigration nag-file na ng irrevocable resignation. Oo. Eto. Si Attorney Logan. Si Daniel Laugan, Deputy Commissioner. Irrevocable resignation. I hereby tender my irrevocable resignation from my position. Yan ang resignation, hindi nagpapahabol. Hindi nagpapahabol. Ano ba nangyayari sa immigration? Bakit ba nagkakaganyan? Nanong malyari, habe. Gandang dilag. Ay, maraming salamat sa mga taga DCRH sa pagtangkilik dito po sa cheese cupcake ng Katonyings. Ito. Sarap na sarap pa. Ayan na sinasabi ko sa inyo. Hinahanap-hanap pa. May isa pa, Mother. Bitin daw. Kaya ayun nga ang ginawa ko talaga. Isa-isa lang ang binigay ko sa inyo para mabiting kayo. Oo. Ayan, ha? Isa pa lang naman kasi, busog ka na dapat. Nagtataka naman ako sa inyo. Hindi pa rin kayo busog. Hindi, masarap talaga to sa kape. Kaya kung kayo po ay gustong pinatikim ko lang to, free taste. Cheese cupcake. Cheese cupcake. Ayan, Kasoji Jimenez. Gusto mo bang makatikim? Ay, nako, grabe. Napakasarap. Pagka hindi niyo po ito natikman, parang hindi po nabuo ang buhay nyo. Pwede pong umorder sa Katonyings. Puntahan nyo na po ang Facebook page ng Katonyings. Ayun. Ganun lang. Yan sana ang mga singit. Sino ba tong young actress na to? Kuya, sino nga ba yan? Boy Fabian. Jay Gomez, dyan sa London. Kuya Obet Imperio, may huhulaan na naman kayo ni Kuyang Dennis Ayag. Meron daw malaking keloids o peklat sa kilikili. Ba't naman niya nakita yun? Paano naman niya nakita yun? Kaya pala, nagpa-liposuction. Bata-bata pa, nagpapa-liposuction na. Mr. Randy Sakay, diyan ba sa Heart Center, pwedeng magpa-lipo dyan? Ayan, pwede sa siguro. Philippine Heart Center. Kaya Randy, magandang morning. Good morning. Ito na siya, ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, pagkatapos ipakita ni Sharon Cuneta ang malaki niyang keloid sa kanyang braso at ichika naman natin ng isang mahusay na actress na hindi pa natin pinapangalanan yung kanyang keloids naman sa kanyang napakagandang binti noon o hita noon ay ngayon ay napakalaking keloids. Ito ang dagdag sa ating koleksyon. Isang maganda na young star parang may tuturing pero nagpapasexy na rin siya, pwede rin siya magpa-sexy dahil sexy naman talaga siya. Ay nagpa-liposuction, nagpabawas ng taba sa kanyang braso. Sa braso pala. Sa braso may taba. Braso hanggang sa may kili-kili. Young star ka mo, so ano yan? Teenager pa ba yan? Parang hindi na siya teenager, parang mga 20 plus na itong actress. Oo, naging controversial din ito. Noon na mag-gitara siya. Ay, yan ba yun? Kilala ko na yan. Kilala ko na yan. Talaga? Hindi ba yan yung gitara? Yan yung mayroon lang akong hinihiling sa aking pagpanaw, sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin. Iyon na nga. Ang laki ng kanyang keloids dito sa may malapit sa kanyang kilikili mismo. Ayan.
Kaya naman, naging sexy siya ng bonggang-bongga, lumit ang kanyang katawan, at kung makikita mo, manipis na manipis siya ngayon. Oh, ganun pala. Pero ang gandang Hindi ba bata matatanggal niya. yun? Hindi ba magagawa ng paraan yun na mawala yung keloid na yun? Pero ano ng keloids eh. May mga taong makiloids. Ako nang operahan din ako sa ano ko. Saan? Saan? Ko nang ako ay manganak, masisaryan ako. Ang laki ng kilid. Oo, ang laki ng kilid ko. O, kilala niyo na siguro kung sino siya. Clue! Babanood kayo ng Encantadia dahil dun sa Encantadia, pinag-aagawan. Pinag-aagawan. Hoy, nakikinig, pagbutihan mo, nakikinig si Ascom Jet Maronilla. Ascom Jet. Hello po! At si Kuyang Elsa Bartholomew. Ay kilala na rin daw niya yan. Kilala na rin niya. Yan ang ating... Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Katunying, pinag-uusapan niyo yung cheesecake. Tirahan mo naman ako kahit isa. Hindi to, pinadala ko na dito. Ito, iiwanan ko na to. Hanggang bukas naman to eh. Nakalagay expiration July 11. Saan nga pala matatagpuan ng Katunying? Aba, sa Visayas Avenue. Number 88. Saka sa Tagaytay. Ayan. Doon pala yan. Okay, yan ang ating DZRH Showbizatis News. Ako po ang inyong RH47. Morley ninyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! 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 Pangunahing balita! 7:51. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Naku, may nag-message sa atin, kumbachero. Taga DPWH. Ang sabi, totoo yan. Yung sinasabi ni Senator Ping Lacson. Nako, ayan na. Diba yung may congressman daw na magkano? 15 billion. Tapos ang senador ay 5 to 10 billion. Totoo yung sinasabi ni Senator Ping Lacson. Sa Region 4B at Region 5 at Region 8, bumukol budget sa flood control. Pero sa Region 4B, malaki itinago. May tinago May tinago. Doon sa Senado, di ba may binabanggit din na sa may 5 to 10 senador na hindi lang 5 to 10 sa isang senador. May 20 pa nga. Mahigit 20 bilyones sa isang senador. Baka hindi yata na halongkat ni Senator Ping. Senator Ping. Yun ang yun po ang problema sa mga budget natin. At ang problema, mga flood control na naman. Na naman. Anak ng bakang dalaga. Saka yung mga yung mga nilalagay na pailaw sa kalsada. Yung cat's eye. Cat's eye. Nako. Ay nako, talaga naman pagka hindi napuksa ito, uwian na. Talaga. Uwian na po mga kababayan, pambihirang patis. Ito pa mas matindi. Ang magiging chairman daw po, ang ilalagay daw po ni Speaker Martin Romualdez na chairman ng House Appropriations Committee. Tanan! Marami na raw pong kinakabahan dahil matindi mula raw daw po ito. Sa lalawigan ng Quezon. Hulaan po ninyo. Meron daw mga vendor na nagkalat sa Litex. Bakit? Sa may kanto ng Commonwealth. Nako, pinagtatanggal na ng LGU. Nako, marami yan. Ang dami yan. Ang dami yan. Pagka nalinis yan, lalapad yung kalsada na yan. Kumbachero. Talaga. Kaya lang, paano ba ang gagawin dun sa mga vendor doon? Saan ba sila pwedeng ilagay na magiging mas maayos ang kanilang pagtitinda? Alamin natin ang balita mula kay RH5 Al Gonzales. Kaminval! Naluwag na ngayon, Jerry at Anthony sa trapiko at wala nang kumakamot sa ulo ng mga motoristang dumaraan dito sa kaban ng Commonwealth Avenue sa kanto ng Litex Road dito sa Quezon City. Ito'y dahil sa pinagbubuwag at pinag-alis na ng Barangay Commonwealth sa utos ng city government ang dating hilera ng napakaraming mga vendor sa lugar na ito. Ayon sa Quezon City LGU, bahagi ito ng pagsasaayos dito sa paligid ng Litex Commonwealth area
upang lumuwag ang daloy ng trapiko. Kaya naman, kung dati-rati ay matinding traffic at naiimbudo ang mga motorista dito sa lugar na ito na patungo ng Fairview, San Mateo, Rizal at maging sa North Caloocan at San Jose del Monte City sa Bulacan. Ngayong umagang ito, abay, napakabilis, maluwag ang daan at tuloy-tuloy ng biyahe. Sa ngayon ay nakapantay Jared Anthony dito sa lugar. Itong malaking bilang ng mga pulis, mga operatiba ng local traffic at maging ng barangay para mapigilan ng tangkang pagbabalik sa kalsada nitong mga vendor na ito. So yan yung sitwasyon mula rito sa kalsada. Luwag, ang laki na iniluwag, ano? Oo, malaki talaga dahil isa malapad yung Commonwealth sa parteng yan eh. Oo, tama ka, Jerry. Yun sana sasabihin ko. Malapad itong daan na ito. Na sinamantalan itong nakalipas na ilang taon na at ginagawang umusbong na yung talipapa rito sa lugar na ito. Kaya ngayon ay malinis na at nilinis na ito ng city government at maging ng barangay. Paano kung babalik? Paano kung gustong bumalik? Minsan kasi Val, operate ngayon. Pag bumalik bukas, andyan, balik na sa dati. Nakapwesto itong napakaraming bilang ng mga barangay tanod at maging ng task force disiplina at ng Quezon City Police District at yung mga operatiba ng QCTTM, yung Traffic and Transport Management dito sa lugar, na kapag ka bumalik, ayun, dahil hindi na sila makakabalik dahil doon sa may pinakalooban, abay meron palang lugar dito na mari naman silang ayun, ayos. Wala rito sa kanto ng Commonwealth Avenue Plitex Road sa Quezon City. Kasama ko si Utoy Gadapi Jr. Ako si Val Gonzales, DJ Ray Chuna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, baka gusto nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now, available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na! Uy, reliable at stylish crossover SUV sa presyo hindi aabot ng 1 million ba ang kailangan mo, Secretary Art Tugade? Ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa inyo. Ang presyo, 998,000 pesos. Ito pong all-new Tiggo Cross ay isang crossover SUV. May 1.5 liter 4-cylinder engine na may katambal pang 9-speed CVT transmission para sa maswabe at matipid na pagmamaneho. Oo, sa loob naman ng Tiggo Cross ay merong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At hindi rin po magpapahuli sa technology ang Cherry Tiggo Cross. Meron itong Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. ¿Qué es eso, Gaby? Mukhang seryoso tong si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kumbachero. Talaga. Naglabas po siya ng order na lahat po ng inilabas na LOA at mission order. Ibig sabihin yung mga nanre-raid na mga bodega mula po June 1 hanggang June 30 suspendido po yan. Wala pong dapat na raid. Pagka may nan-raid po sa inyo, illegal po yun. Kasi yung iba ginagamit lang yan para gipitin ang mga negosyante. At ito po yung pinakahuli. Yung pong mga taga-customs na nagtatrabaho dyan, may tara na nga kayo, ginagawa nyo pa ng trabaho, yung mga maliliit na broker. Grabe, ha? Oo. Kaya sabi ni Commissioner Ariel Nepomuceno, baguhin naman natin ang pagtingin ng tao sobra sa customs. Tama na, sobra na. Oo. At ang balita natin, kumbachero, ay humingi siya ng otoridad sa Pangulong Bongbong Marcos na tablahin ang lahat ng tatawag. Kasi may mga tumatawag eh. Sabihin, at nagne-name drop. Sabihin, ito, kay ganito to, kay number ganito to, kay ganito. Ay, sabi daw po ni Pangulong Bongbong Marcos kay Nepo, kahit sino tumawag. Kahit sino tumawag at ginagamit ang pangalan natin, tablahin. Ayan,
para po makapag-remit ng mabuti sa gobyerno sa pamamagitan po ng magandang target ng koleksyon. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Ang oras. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa